Liza Casinti. So today we're going to have an interview about the importance of quality and its principles and its significance to a management. So, okay, so ayun po, our first question po is how can you relate the having poor quality of your products in high inspection costs or greater waste material? Tinatapon. Quality? Yung tinatapon na baglo yung quality. Pag pag poor quality, sinaset aside na namin yun. So it's for scrapping na. And then yung mga, yung mga new products, siyempre for selling namin. At saka yung mga products naman namin, demand namin siyempre namin sa mga accounting books lang kasi yung namin. Kaya lang din ang binibenta namin. Pero nagbibili din kasi kami ng mga other books Hindi lang naman na yun ang produkto namin. Buying and selling din kami. And then kung anong inahanap, yun ang binibenta namin. Mag-order kami sa ibang publisher, depende rin naman. So yung second question po natin, how can you overcome how can you overcome po yung pagkakaroon ng poor quality po sa mga products? At pag quality, hindi ko naman yun hindi naman namin yun i-display dyan na. Siyempre, hindi naman magadating na yung poor quality yung produkto na binibenta. Naman, may quality. Ayun po, yung third question po namin is, how satisfaction. Nakikita kong masaya sila sa pagbibili, masaya din kami. And then, kasi minsan naman talaga, may mga customer na makulit, di ba? Makulit. Gusto nila kukunin lahat yung mga Siyempre, minsan, pag maraming tao, may irita din kami. Ganun lang. Pero pag ganito naman, mas mabilis ang service namin. Ayun po. Yung last question po is, ano po sa tingin niyo yung relevance ng pagkakaroon po ng magandang quality ng mga products dun po sa more productivity and profit po? Relevance? Yung kinalaman po nila. Difference? Kinalaman po. Anong kinalaman? Kunyari po yung pagiging high quality po ng product nyo sa profit nyo po, yung productivity po ng business nyo po. Kasi yung naman ng mga profit, kunti na naman ang tubo dyan, may percentage lang naman Ngayon, kung may mga damage na siyempre babalik namin sa Shipment or yung connection po nila. wala naman, basta pag may bumibili, siyempre nakita kami doon. Kapag binibigay niyo po yung Ngayon, kung may mga may mga poor quality man, pag may bumabalik, hindi pinapalitan namin. Di ba, di mo naman naiwasan na walang mga damage, mga factory damage. Pwede naman yun na palitan. For you po, what do you think will be the benefits if the product is quality? Siyempre, kung may quality talagang products, siyempre hindi ka mahiya na magbenta ka ng hindi mo ikakahiya. Siyempre, pag purang products na ibibenta mo, may maano sa'yo, di ba? Mapangit yung saknan, kung kayo bumili. Ganun yung mga di ba? Pero kung maganda naman ang ng products mo, wala kang marinig ka, walang bumabalik, walang What if the product has poor quality? Pag tulad yan, yung mga libro, may mga damage, yung hindi maganda ang pagka-cover, yun ang poor quality. Paano nyo po na-handle yung mga poor quality po pag nababalik po sa Pag inyo? nababalik, binabalik namin sa
sa pinagkunan namin. Tsaka sasabihin namin, oh, dito maganda yung pagkaano. Okay, so, Siyempre, action na nila yun. okay, Sa so- ano na doon sa na yun, sa Publishing house. publisher na yun. Kanila na yun. Kasi kami, taga-binta lang naman kami. At least, may maano sila na pagandahin nila yung quality nila. Okay, so let's move on to our last question nga po. So, ayun. How do you feel if you know that you're serving what is right for your customer? Ano po yung nararamdaman nyo kapag alam nyo binibigay nyo po yung tama doon sa Ang consumer? nagaan na lang kami ng aming duty na makapag-service sa mga customer ng maayos. Wala silang umano sa akin. Okay, so, Thank you. okay, so ma'am, salamat po sa inyong contact po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.